Si Manalo po ay gumawa ng utos. Gumawa siya ng 10 utos. Ang isa sa mga 10 utos niya, o yung ika-10 utos niya, huwag lalaban sa pamamahala. At gumamit po siya ng talata na 2 Timoteo 3:8. Ito po ang ating paksang ipapaksa para maunawaan at maintindihan ninyo. Narito po, nakikita po ninyo yung blackboard. Si Manalo, nagbuo po siya ng chart administration. Ang layunin po ng chart administration para gumawa po ng administrative rules. Alam po natin yung chart administration sa pangunguna ni Manalo, mga tao po yan. Gumawa sila ng administrative rules. Pagkatapos po ang isa sa mga administrative rules niya, yung itinuro ni Kristo. 1 Kapitulo 10, talatang 12-13, sa Magandang Balita Biblia, itinuro ni Kristo na ang upahan hindi tunay na pastor o hindi tunay na tagapagturo. Ang ginawa ni Manalo, nagpaupa. Nagbuo po siya ang tinatawag na BEM, Bachelor Evangelical Ministry. Nagkaroon po ng bayad ng pag-aaral sa pagkaministro. Dapat kung matalino po itong church administration, hindi na po nila gagawin itong 1. Pero ginawa po nila para magkaroon po ng panibagong kita. Dahil si Manalo po, hindi po sapat sa kanya ang voluntary contribution. At ang ikalawa po, yung ikalawang Korinto 2:17 to the English version, itinuro ni Apostol Pablo na hindi sila katulad ng iba na nagninegosyo sa murang halaga ng mga pasugo o God message. Ito po sa dako ng mga Hudyo, sa dako ng mga Hentil. Ito pong, kumbaga, ang ginawa ni Manalo, o gumawa siya ng administrative rules. Ngayon, napapansin po nila, bago po namatay si Perang G. Manalo, gumawa siya ng 10 utos. Huwag lalaban sa pamamahala. Ang pamamahala po na tinutukoy yung church administration. Noon po kasi na nagkaroon po ng, ibig sabihin, marami po kasing tumiwalag sa Iglesia ni Manalo noong 2016 ng mga ministro. Alam niyo po kung anong ginawa pa ng church administration? Obey and never complain. Bakit kailangan pong palitan ang mga God rules? Yung pong ginawa ni Manalo ay hindi na po bagong bagay. Yung pagkakaroon po ng church administration, gumagawa ng administrative rules, hindi na po bagong bagay yan. Kung palabas na po kayo ng Biblia. Ganito po ang ating matutunghayan. Isaiah 24:5. Ganito po ang ating matutunghayan. Isaiah 24:5. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga naandoon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Uulitin ko po. Sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Ito po ay hula. Kanino po natupad? 15:16. Kaya't tuwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatibagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat.
Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamahit ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksilan nagsisigawa na may lubang kataksilan. Paano po natin mapapatunayan na sila ang katuparan ng Isaias 24:15-16? Ganito po ang ating matutunghayan. Naklat po isang pasugo ng Iglesia ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan. Ang sumulat po nito ay si Benvenido C. Santiago. Isa po siya sa mga church administration sa ngayon. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, Pangulong Tudlin, ganito po ang ating matutunghayan kung bakit natin nasabi na ang Isaias 24:15-16 sila po ang katuparan. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na pangunahin tungkulin natin na siya'y paglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasaad sa hulang nagpapatutuo sa ating kahalalan na itong layon ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaias, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwidbagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matwid. Isaias 24:15-16. Kulang lang po ang isinulat ni Benvenido C. Santiago. Ang kalahati ng 16 hindi po niya sinulat. Ano pong nakalagay roon? Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamahit ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil. Pero sino pong nagpapatutuo na silang katuparan na ipinakikilala ng Diyos na taksil sila? Ang Diyos. Sino ang Manalo? Bakit po? Kung uulitin po natin ang Isaias 20, sinalangsang ang kautusan. Dati po kasi ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo, God rules. God rules. Itinuturo pa nga nila yung God rules forever. Ayan po. Naging forever ba ang God rules sa kanila? Pagka naging forever po, hindi sila ang katuparan ng Isaias 24:15-16. Pero pinatutunayan po nila na silang katuparan ng pinatutunayan po nila silang nagpapatutuo na silang katuparan ng Isaias 24:15-16. Sila mismo, hindi po ako. Binabasa ko lang. Ano bang ginawa ni Manalo? Ang babasahin ko sa inyo ay isang pasugo rin ng Iglesia ni Manalo para maintindihan at maunawaan din po ninyo. Ito po yung pasugo. Ano bang ginawa ni Manalo? Unity with the Church Administration. Ang sumulat po nito ay si Pelhon B. Fuentes. In no way should these administrative rules of the Church contradict the doctrines of Holy Scripture, lest the very purpose of commissioning the church administration would have been defeated. Si Manalo po kasi, nagbuo po siya ng church administration para gumawa ng administrative rules. Alam po natin na si Manalo ay tao. Kinakailangan po niyang magbuo ng church administration para gumawa ng administrative rules. Pero batay po sa binasa ko, hindi raw po kontra sa Holy Scripture. Mas maganda po silang pasasagutin natin. Hindi ba kontra sa Biblia? Batay na rin po sa kanilang pagtuturo. Narito po yung pasugo. Baka mauna dito po. Ayan to. Ito po. Ganito ang pagtuturo nila. The Iglesia ni Cristo, yung nga po kay Manalo, which re-emerged in 1914 by virtue of the prophecy written in the Bible, follow such doctrines as written without addition, teka muna, or subtraction. Totoo ba yung paniniwala ng Iglesia ni Manalo na walang
addition or subtraction? Hindi po. Sila mismo nagpapatotoo na nagbuo po sila ng church administration para gumawa ng administrative rules. Ano pong layunin ni Manalo? Bakit kailangan niyang gumawa ng administrative rules? Ganito po ang ating matutunghayan na kulat po ng Marcos, Kapitulo 7 sa Magandang Balita, Biblia. Pasinin po ninyo kung anong ginawa ni Manalo. Marcos, Kapitulo 7, talatang 8. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y turo ng tao. Ano po ang ginawa nila? Kailangan pong baliwalain ang God rules. Kaya hindi naging forever. Hindi po naging forever ang God rules. Anong ginawa nila? Niwawalang kabuluhan God rules. Kaya ano pong ipinalit? Administrative rules. Bakit kailangan pong magbuo ng church administration para gumawa ng... Kasi po ang layunin ni Manalo, mapasunod yung tao sa kanya. Ganito po ang ating matutunghayan. Dito rin po sa... Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Kasi po ang layunin po ng church administration para mapasunod yung mga miyembro sa kanya. Mapasunod. Kaya nagbuo po sila ng church administration. Kasi po meron pong nangangatwiran eh. Binabasahan na po ako ng talata ng iba, lalo na mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Babasahin ko sa inyo itong ipinagmamalaki nilang Kolosas. Kolosas 1:25. Ganito po ang ating matutunghayan. Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala mula sa Diyos, na ibinigay sa akin para sa inyo, upang maipahayag ang salita ng Diyos. Tinatanong ko po kayo, meron po bang nakalagay dito sa Kolosas 1:25 na yung ministro magkikreate siya ng church administration para gumawa ng administrative rules? Wala. Ang kahulugan po ng terminong ministro, maipahayag, ibig sabihin, tagapagturo. Hindi ka creator ng utos. Hindi ka pwedeng magbuo. Kasi po ang mga salita po ng Diyos, mas maganda po ganito ang ating matutunghayan para maunawan at maintindihan po ninyo. Babasahin ko sa inyo Deuteronomio, Kapitulo 2 at Kapitulo 12 talatang 32 para maunawan at maintindihan po ninyo. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Ito po, sa tunay na Iglesia ni Cristo, ang galing sa Diyos, yung mga utos na kanilang tutuparin. Si Cristo po, Pangulo, tagapagligtas, tagapamagitan. Pero kanino yung turo niya? Babasahin ko po sa inyo, aklat po ng 1, Kapitulo 7. Ganito ang ating matutunghayan. Aklat po ng 1, Kapitulo 7, talatang 16. Pasinin po ninyo. Sinagot na sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Si Kristo bilang ulo, bilang may-ari, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Kanya ba yung turo niya? Hindi. Sa Diyos. Saan lumulugar si Manalo? Kasi po yung tinatawag na iglesia, kung babasahin natin sa Gawa, Kapitulo 11, talatang 26.
Iglesia means follower, disciple. Halimbawa, ito po, si Kristo ang ulo. Ito po yung iglesia. Galing po sa Diyos. Hindi po manggagaling kay Manalo yung turo. Yun ang katangian ng tunay na iglesia ni Kristo. Ano po? Kung babasahin natin ang 34:16 ng Isaiah, hindi na po kulang ang Biblia. Kung babasahin natin sa Bagong Tipan, 1 Korinto 4:6, huwag magsihigit sa mga bagay na masusulat. Ito po ang ikinagugulat ng Iglesia ni Manalo. Yung mga kaanib. Paano niya napasunod? Kasi po doon sa pagkakabuo ng church administration, dapat si Manalo, magbubuo pala siya ng church administration, gagawa sila ng administrative rules. Dapat ipinakilala sa kanya. O Manalo, o kayong mga church administration, ginaya lang ninyo yung tinatawag na council. Yung po kung tinuturuan po kayo o natuturuan kayo sa Iglesia ni Manalo, meron po silang tinatawag na council na nagtalikod sa una at ikalawang bahagi. Kailan ginawang Diyos ang Kristo? 325 AD sa konsilyo ng Nicea. Kailan ginawang Diyos ang Espiritu Santo? 381 AD sa konsilyo ng Constantinople. Sinong gumagawa ng mga doktrina o mga aral katulad ng pagiging Diyos ni Kristo? Council, konsilyo. Ngayon, nagbuo ka ng church administration. Anong layunin ng church administration? Gagawa ka ng administrative rules. Kung papansinin po ninyo, ito po yung, kung bakit yung 1 Kapitulo 10, talatang 12-13, kasi po, baka meron pong nanonood sa atin na bago. Ano po yung nakalagay sa 10:12-13? Akulat po ng 1. Babasahin ko sa inyo. Para maunawaan at maintindihan po ninyo kung bakit dito kumuha o ito ang basihan ni Manalo para magkaroon po ng kita o bayad sa pamagitan po ng pag-aaral sa pagkaministro. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niyang mga tupa. Palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanyang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Sino nagtuturo sa talatang ito? Si Kristo. Itinuro na nga niya. Si Manalo ba o yung tinatawag na church administration, nalilipasan ba ng gutom? Nagmumukha bang yagit? Nagkukutis babae nga. Bakit hindi niyo suriin yung mga church administration sa panguna ni Manalo? Kung nagmumukha silang yagit, nalilipasan ng gutom. Dahil lang po sa voluntary contribution. Buhay na sila. Pero ang ginawa po ni Manalo dahil sa kasakiman, ayaw po niyang magturo ng libre sa kanyang mga membro. Para maging ministro rin. Kasakiman po yun. Pero ang problema, may bayad ang pag-aaral sa pagka-ministro. Yung tinatawag na Bachelor Evangelical Ministry. Halimbawa po, yung mga ministro niya, kahit nag-aral, nagbayad sila, hindi po nila ituturo sa labas ng kanilang reliyon. Si Manalo po, hindi niya ipatuturo na siya ang pag-aaral sa pagkaministro sa labas ng kanilang reliyon na may bayad. Hindi po nila ipatuturo, pero ginagawa nila. Bakit? Alam po nila na paglaban. Itinuro na nga ni Kristo, dapat hindi mo nagagawin. Pero dahil sa paghahangad na kumita, meron pang, yung pong 2 Korinto, mas maganda po babasahin ko sa inyo. Ano po ba? Dito sa Today English Version po.
Ikalawang Korinto, itinuro na nga ni Apostol Pablo. Pansinin po ninyo kung anong nakalagay rito sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 2, talatang 17. Ito po. We are not like so many other who handle God's message. Sa English po ng pasugo, ito po, mas maganda po babasa. Ayun, God message po. Ulitin ko ang babasahin. We are not like so many other who handle God's message as if it were cheap merchandise. Batay po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, hindi kami katulad ng karamihan. Ibig sabihin ng tunay na ministro, tunay na pastor, tunay na tagapagturo, tunay na iglesia ni Kristo, wala po kayong pasugong bibili. Pero doon sa pagpuna ni Apostol Pablo, yung karamihan. Anong ginagawa ng karamihan? Nagninegosyo ng pasugo sa murang halaga. Dito po sa Iglesia ni Manalo, yung mga ministro niya, hindi po nila ituturo sa labas ng kanilang reliyon o sekta na ito'y binebenta sa mga kahani. Wala pong magtuturo. Walang magtuturo na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro. Walang magtuturo na ang pasugong ito ay binebenta sa mga kahani. Bakit ganun? Kasi po, minamaniobra ng tinatawag na church administration. Magpaturo po kayo ng pandoktrina kay Manalo, numero 1. Numero 1. Kung pwedeng palitan ng God rules ng administrative rules. Itanong sa kanila. Magpaturo po kayo ng pandoktrina 19. Kung pwedeng gamitin na puhunan o kapital ang voluntary contribution. Pero baka naman po yung Iglesia ni Manalo, walang kinikitang bayad. Halimbawa, eskwelahan, hospital, arena. Kaya kung minsan ako, pag kami nakakausap ako mga Katoliko, mga Protestante sa daan, pagdating na kay Manalo, meron yung issue tungkol po dun sa eskwelahan, New Era. Pangalan, Eranyo, kuha sa pangalan. Kasi po, lagi nilang binabanggit yan. Ang iglesia, sabi niya, meron na pong eskwelahan, New Era. Meron na ba? Bakit? Walang itinuturong ganyan ng mga ministro na meron na pala silang eskwelahan. Pero alam ko meron. Kasi po, galing ako dyan eh. Meron na ba? Ano pong kinikita nun? Siyempre po, tuition fee. Bakit wala pong itinuturo yung mga ministro na tuition fee? Wala ba? Wala. Magpaturo po kayo ng pandoktrina na hindi. Wala kayong matututunan na si Manalo kumikita ng tuition fee. Meron na ba siyang eskwelahan? Wala. Alam niyo po kung bakit? Iglesia ni Manalo po ang sasagot sa atin. Ang termino po kasing abuloy o donasyon, kontra po sa salitang tuition fee, hospital fee. Kung ano po yung fee, payment. Anong paniniwala ng Iglesia ni Manalo na pag kami magkasalungat na paniniwala? Babasahin po natin. Ganito ang ating mababasa. And any church with conflicting beliefs bears the indelible mark or of a fake or false church, one that is not of God. Alimang po na iglesia na may magkasalungat na paniniwala bilang katunayan na hindi tunay, hindi totoo. Kaya ang iglesia ni Manalo po maninindigan sa pamagitan ng mga ministro, maninindigan lang sila sa turo, sa doktrina. Ibig mo sabihin ba yung pagkakatatag ba ng church administration na gumagawa sila ng administrative rule, hindi ba alam ng mga ministro? Alam. Pero nagsasawalang kibo sila dyan. Alam ba nila na ang reliyon nila o
Ang reliyon nila, meron ng source of income na tuition fee, hospital fee, kung ano. Alam. Bakit? Hindi nila itinuturo. Gusto mo bang dukutin ka ng mga pulis? Gusto mo bang masalvage? Kayo. Kaya ang ginawa po ni Manalo, para matutunan po ninyo, si Manalo po kasi, kumbaga, kinalaban niya yung God rules, hindi naging forever. Sa sobrang takot niya, gumawa siya ng 10 utos. Bago siya namatay, si Perangi Manalo. Alam niyo po kung bakit? Meron po akong gustong ipapansin sa inyo. Ito po yung tinatawag na chart administration. Ang tawag nila dyan, pamamahala. Kaya pagka sinabing huwag lalaban sa pamamahala, ito po yung tinatawag na pamamahala, yung chart administration. Para maintindihan po ninyo. Ngayon, meron po siyang ginamit na talata ng Biblia. 3:8, ikalawang Timoteo. Ang terminong ginamit niya rito, huwag lalaban sa pamamahala. Huwag lalaban sa pamamahala. Ibig sabihin, hindi dapat kalabanin yung chart administration sa kabila na nakikilala nyo na ngayon, nasusumpungan ninyo na gumagawa sila ng administrative rules para ipatupad sa kanilang mga membro. Hindi dapat kalabanin yung chart administration. Kaya ang ginawa, huwag lalaban sa pamamahala. Kanino panahon ito na makagawa ng 10 utos? Si Manalo. Sa panahon po ni Perangi Manalo. Babasahin ko po yung ikalawang Timoteo 3:8 kasi gumamit siya ng talata. Ang terminong ginamit, huwag lalaban sa pamamahala. Huwag lalaban sa pamamahala. Pagka binasa ko, pakinggan ninyo kung merong nakalagay na huwag lalaban sa pamamahala sa ikalawang Korinto 3:8. Pasinin po ninyo. Ganito ang ating matutunghayan. At kung paanong si James at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito ay nagsilaban sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. Wala kayong mapapakinggan na huwag lalaban sa pamamahala. Sinong lumikha ng terminong huwag lalaban sa pamamahala? Si Manalo lang. Bawat bahay po, meron pong ganito. Ngayon, gusto ko pong ipapansin sa inyo rito. Ang kinalaban nila rito ay si Moises. Ang lumaban kay Moises ay si James at si Jambres. Sino ba si Moises? Na kinalaban ni na James at Jambres. Ito po ang babasahin ko sa inyo bilang Kapitulo 16, talatang 28. Sa magandang balita, Biblia po. Pansinin po ninyo kung anong nakalagay rito. Sa 16:22, ito po hindi binabasa ng Iglesia ni Manalo, itong nasa bilang. Kasi po kaya hindi po nila binabasa ito dahil meron po silang utos o ginawa si Manalo ng 10 utos. Ang ika-10 utos, huwag lalaban sa pamamahala. Kahit na malaman nyo no na ang ipinatutupad ni Manalo yung administrative rules, imbes na God rules. Dahil dun sa pagkakabuo ng chart administration. Ito po, babasahin ko sa inyo. Bilang sa magandang balita Biblia sa 16:28, sinabi ni Moises, malalaman ninyo ngayon na sinugo ako ni Yahweh upang gawin ang mga bagay na ito. At ito'y hindi ko sariling kagustuhan. Si Moises, ang kinalaban nila kay Moises, yung sinasabi niya bilang sugo. Hindi yung personal. Hindi gumagamit si Moises ng personal
na turo. Yung kinikilala nilang tagapangasiwa, tagapamahala, siya mismo gumawa ng doktrina. Si Manalo mismo ang gumawa ng doktrina. Numero 1. Numero 19. Siya mismo gumawa. Ngayon, anong ginawa ni Manalo sa kanyang doktrina? Kinalaban niya. Paano niya nagawang kalabanin? Nagbuo siya ng church administration para gumawa ng administrative rules. Para palitan yung God rules. Kaya nagkaroon po ng bayad ng pag-aaral sa pagkaministro, may bayad ng pasuko. Kaya sinasabi ko po, sa tunay na iglesia ni Kristo, sa tunay na ang mga tunay na tagapagturo, pwede mong kalabanin. Pwede mong kalabanin. Pero kay Manalo, ano man ang matuklasan mo, hindi mo sa pwedeng kalabanin. Hindi mo siya pwedeng kalabanin dahil sa kanyang ginawang utos. Eh yung utos po niya, magpapakunwari na waring ministro ng katwiran, kaya papasinin po ninyo yung 10 utos niya, yung ika-10 eh. Bakit ko po nasabing ang tunay na tagapagturo ay pwedeng kalabanin? Si Manalo hindi siya pwedeng kalabanin dahil sa utos niya. Ganito ang ating matutunghayan na kulat po ng Galacia. Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, apostol man, anghel man na mula sa langit. Tuloy. Ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa inyo, sa aming ipinangangaral sa inyo, ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ang iglesia ni Manalo, hindi po naging forever ang God rules. Napalitan po ng administrative rules. Ulitin ko. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa inyong tinanggap na, ay matakwil. Ibig sabihin, dapat po nananatiling God rules forever. Ang ginawa po ni Manalo para mapalitan niya ang God rules, nagbuo po siya ng church administration. Pasugo kontra pasugo. Kaya bago po namatay si Manalo, si Peranji Manalo, para hindi kalabanin sila, huwag lalaban sa pamamahala. Alam po natin yung administrative rules ni Manalo, kuha sa mga aral ng demonyo. Itinuro na nga ni Kristo ang upahan dito na na pastor, dito na na pagtuturo. Si Manalo, huwag mo sasabihin si Manalo, mukhang gutom, mukhang nalilipasan ng gutom. Hindi ba niya alam ang kanyang doktrina? Siya mismo, kinalaban niya. Kaya po, magpaturo po kayo sa iglesia ni Manalo. Pandoktrina numero 1 kung pwedeng palitan ng God rules, ng administrative rules. Kasi po, ang iglesia ni Manalo, tuturuan kayo ng pandoktrina numero 1, alam niyo po kung anong pantagubili nila. Ganito ang ating matutunghayan sa pandoktrina. Ang sumulat po nito ay si Peranji Manalo mismo. Tagubilin. Itakwil ang paniniwala sa katisismo, pasyon, Book of Mormons, at iba pang mga aklat ng ibang reliyon, sapagkat ito'y bawal ng Diyos. Gumamit pa siya ng talata, unang Korinto 4:6, Apocalypse 22:18-19. Yun pala, ayaw niyang ipatanggap yung Book of Mormons, pasyon, kung ano-ano. Yung pala, tatanggapin ng mga kaanib ay yung administrative rules. Nakuha sa mga aral ng demonyo. Ano po yung aral ng demonyo? Nagpapaupa, nagbebenta ng pasugo. Sino po ang gumagawa ng pag-aaral sa pagkaministro?
na may bayad. May bayad ang pasugo. Kaya nananawagan po ako sa mga, kasi po, nasasaktan ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Dapat pa nga po kayong magpasalamat kung Iglesia ni Manalo. Dahil po yung mga administrative rules ni Manalo, kuha po sa mga aral ng demonyo. Ano po yung mga aral ng demonyo? Nagpapaupa sa pagtuturo. Nagpaupa ba si Manalo? BEM Bachelor Evangelical Ministry. Kaya nga po ang Iglesia ni Manalo, wala pong source of income na bayad hanggang ngayon sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga ministro. Totoo kaya? Naniniwala ba kayo na si Manalo walang eskwelahan ng kinikitay bayad? Wala bang kinikitang arena? O ang arena walang kinikitang bayad o tuition? Arena ng bayad? Hospital? Alam niyo po, ang tunay na Iglesia ni Cristo, batay na rin sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo, kung anong katangian. Ibig sabihin, itinuro din ba ni Manalo kung anong katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo? At itinuro nila. Batay na rin sa pagtuturo. Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugo ng Iglesia ni Manalo. Itinuro nila ang tunay na Iglesia ni Cristo. Kung anong katangian, sila rin mismo ang magtuturo. Ito po yung pasugo. Pasigin po ninyo Sila magtuturo kung anong katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo. Sila. Pagkatapos ikukumpara natin dun sa mga nagtuturo, katulad ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Ano bang katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo batay sa Iglesia ni Manalo? Ganito ang ating matutunghayan, random note, how expensive is the way to the Catholic heaven. Sa page 17, May 1994, pasugo. The Christian, ito po, Iglesia ni Manalo, ay Iglesia ni Cristo, yung tunay na Iglesia ni Cristo. The Christian, God's people in the latter times are admonished to give as much as their heart can cheerfully give, for God loves a cheerful giver. Luke chapter 10 verse 7 state that the laborer is worthy of his hire, but state in what it shall consist of food and drink when he goes on missionary journey. There is absolutely nothing in the Bible that specifies this for a specific religious services. Ulitin ko po kung anong katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo, batay na rin sa kanila. There is absolutely nothing in the Bible that specifies this for a specific religious services. Si Manalo ba, wala bang kinikitang bayan? Kasi po, bukang bibig nila, yung Iglesia ni Cristo, na nasa Biblia, at saka yung Iglesia ni Manalo magkatulad. Ganito ang kanilang pagtuturo. Batay na rin sa pagtuturo nila. In the first century, the early Christians have held the value and the truth about the Church of Christ in this last day. Member the Iglesia ni Cristo, yung po kay Manalo, do the same. Batay na rin po sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo. There is absolutely nothing in the Bible that specifies this for a specific religious services. Pagkatapos, masasabi mo bang katulad ng Iglesia ni Manalo? Ano bang kinikita ni Manalo sa mga eskwelahan, hospital, dormitory? Kasi po, kaya naman po walang kinikitang bayan sa pamagitan ng ministro, kontrolado sila. Kaya magpaturo po kayo ng pandoktrina numero 1 kung pwedeng dagdagan ng administrative rules. O pwedeng palitan ng God rules ng administrative rules. Magpaturo po kayo ng pandoktrina 19 as voluntary contribution kung pwedeng gamitin na puhunan o kapital ang voluntary contribution. Baka si Manalo po hindi pa namumuhunan. Hanggang ngayon. Kaya si Manalo po mismo,
ang lumaban sa kanyang turo. Kaya dapat siyang itakwil. Kaya sinabi ng Diyos, Isaiah 24:15-16, manggagawang nagsisigawang may kataksilan. Bakit sila naging taksil? Sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Hindi po nanatiling God rules. Hindi naging forever ang God rules sa kanila. Napalitan ng administrative rules. Ang gumagawa po ng administrative rules, mga tao. Anong ginagawa nila sa mga niwawalang kabuluhan? Kaya si Manalo po para mapasunod. Alam niyo po sa tunay na Iglesia ni Cristo, mas maganda po babasahin ko sa inyo. Mga huling talata na aking babasahin, Marcos Kapitulo 10, talatang 42, 43, 44, 45. Pansinin po ninyo kung anong nakalagay dito. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Kaya si PNG Manalo nagpakilala siyang executive minister. Alam niyo po, sa tunay na Iglesia ni Cristo, wala po kayong kikilalaning executive. Wala. Lalo na kung hindi naman marunong. Wala po kayong kikilalaning executive. Wala pong magsasabing, kami mga chapter administration, gumagawa kami ng administration. Wala po yan. Galing po sa Diyos ang utos. Alam niyo po, itutuloy ko lang po para maintindihan natin. Uulitin ko muna. Kaya nagpakilala si Manalo ng executive minister. Pagkatapos yung papalit sa kanya, yung deputy executive minister, Manalo rin. Pagkatapos kung sino po yung general auditor, sila ang susundin. Ulitin ko. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam niyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil, hindi po kumikilala sa Diyos. Yung pagkabinanggit dito, hentil ha. Hindi po kumikilala sa Diyos. Kaya si Manalo hindi po kumikilala sa Diyos. Itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ito na, 43. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Yung pong executive nyo nagtatago sa opisina, nagkukutis babae. Hindi po sila, nagpapanggap sila na waring ministro ng katwiran, di makakita ng mga tuturuan. Inihahanap sila. Kahit na po, nabubuhay lang sa limos. Ulitin ko po. 43. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila, ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno, ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran. Si Manalo, ibinibigay mo na lahat. Binigyan mo ng eroplano, binigyan mo ng bahay sa Fort Best Park, kung ano-ano. Magagawa ba nilang maghanap ng tuturuan? Baka naman po sasabihin ng iglesia ni kahit saan naman po may mga kaanib na. Ibig sabihin na, hindi po mangmang nga sa Biblia ang mga kaanib. Kung ang mga ministro mangmang, lalo rin po yung mga kaanib. Bakit nagiging kinikilala siyang executive Kasi po, kung executive ka, nakakataas ka, pinuno ka Ulitin ko pang basahin. 45. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Si Manalo, pera nga lang, hindi makapagbigay. Pati yung kanyang mga ministro, makakapagbigay pa sila ng abulon. Hindi ang aming tagapangasiwa, tagapamala, pati buhay, pera lang, hindi makapagbigay buhay pa.
Alam niyo po, si Manalo. Kaya tinuruan po niya ang kanyang mga kanib, huwag lalaban sa pamamahala. Ano man ang matuklasan ninyo. Kasi po, meron pong mga nagko-comment. Hindi raw po nila ako titigilan sa pagko-comment. Gustong-gusto ko nga lang nagko-comment kayo eh. Eh ngayon, tinitingnan ko, wala na eh. Gusto kong matingnan kung meron kayong dunong. Alam niyo po, kung titingnan natin sa Marcos, Kapitulo 16, talatang 15, ang ikakalat po, salita ng Diyos. Dapat ang matutunan ng mga tao, salita ng Diyos. Eh, ang nangyayari po, yung pag-iimbes eh. Yung pong ginagawa ng Iglesia ni Manalo, kung paano lang makakuha ng pera, yaman sa mga miyembro. Hindi naman nila tuturuan eh. Ngayon, kung gusto mong mag-aral sa pagkaministro, may bayad. Gusto mong pasugo, may bayad. Ibig sabihin, hindi na ikakalat. Yung pagyaman ni Manalo, yun ang ikinakalat nila. Kaya ang tawag po nila, tipon sa construction. Yung pungahing pasasalamat nila, ahing pera, tipon sa construction. Ang pinayayaman ay si Manalo. Eh ang problema po dun sa tipon sa construction, hindi naman kasali yung eroplano. Kasi po yung terminong construction, para sa eroplano ba yun? Maraming nadaya. Kasi Manalo po, sa harap po ng Diyos, taksil. Pati yung mga membro. Kaya wala pong silbi yung mga pagsambang isinasagawa nila sa mga kapilya. Walang silbi. Ito po, meron po kasi nag-comment. Susundan natin. Bakit po walang silbi? Eh, manggagawang taksil. Ngayon, meron akong babasahin. Ang isa sa mga administrative rules ni Manalo ay yung pag-aaral sa pagkaministro may bayad ha. Pagka may bayad, kaloob ba? Unang Korinto 4:14. Meron akong gustong ipapansin dito, ngayon ang tanong eh. Ito po. Ito po isinasagawa sa tunay na pagsamba. 29. Sa tunay na pagsamba po ito ha. Unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 29. Magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Kayo po, tinatanong ko kayo. Kapag ka ba nagbayad ka, kaloob ba? Ang alam ko, ang unang batch sa Bachelor Evangelical Ministry ay si Eduardo Manalo. Ang pagkaalam ko si Eduardo Manalo ang unang batch ng Bachelor Evangelical Ministry. Isa siya dun sa unang batch. Masasabi mo bang kaloob kung tumanggap kung nagbayad ka? O babasahin ba natin ang 4:11 ng Marcos? Itinuro ni Kristo, sa inyo ipinagkaloob. Kaya sa Iglesia ni Manalo po, yung mga tagapagturo nila, hindi na po kaloob. Dahil po nagbayad. Ngayon, sa ating pagtuturo, alam na ni Manalo noong pa, na meron po rito sa Milan, Italy na pumupuna sa kanya. Alam niya. Alam nila. Pero sa sobrang takot, tinuturuan nila yung mga miyembro huwag lalaban sa pamamahala. Mali po. Dapat silang kalabanin dahil ang ipinatutupad, ipinakikilala ng church administration, mga aral po ng demonyo. Katulad po ng 1 Kapitulo 10, talatang 12-13, magandang balita Biblia. Ikalawang Korinto, Kapitulo 2, talatang 17 to the English version. Kaya dapat po kayong magpasalamat kung ang tawag namin sa inyo, Iglesia ni Manalo. Dahil ang sinusunod po ninyo, ang ipinakikilala ng mga church administration, mga aral po ng demonyo. Pagka sinabi pong aral ng demonyo, salungat sa katotohanan o kalaban sa katotohanan. 8:44 naman, ang dinidiyos po niyan
demonyo. Ito po ang aking paksang na ipaksa sa inyo. Marami pong salamat sa inyong lahat.